Mahirap ba talaga ang magmahal ng isang tao na meron ng anak? O baka naman sa kanila mo talaga malalasap ang tunay na pagmamahal? Ikaw, isa ka ba sa mga tao na ang napangasawa ay meron ng anak? Kumusta naman ang buhay kasama sila? Kung ganoon mga kawanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang hangin sa Maynila ay kasing lamig ng pag-asa ni Corina. Isang buwan na siyang walang trabaho. Bit-bit ang bigat ng responsibilidad para sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang diploma niya bilang magna cum laude sa education ay tila walang silbi sa harap ng nagbabadyang kagutuman. Bumuntong hininga siya habang binabasa muli ang classified ads sa lumang pahayagan. Naghahanap ng pribadong tutor para sa elementary student. Malaki ang sahod sa Robillos Residence. Ito ang kanyang huling pag-asa. Samantala sa isang mansyon sa Forbes Park, si Architect Dante Robillos, isang bilyonaryong kilala sa kanyang walang awang negosyo, ay nakatitig sa bumababang marka ng kanyang anak na si Anthony. 5 taon na ang lumilipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa. At sa bawat taon, mas lalong lumalayo si Anthony. Mas lalong nangingitim ang kanyang mundo. Naging bilanggo siya ng kanyang trabaho, ng kanyang kalungkutan, at ng masungit na maskara na isinusuot niya sa mundo. Kailangan ni Anthony ng tutor. Kailangan niya ng tulong, hindi lang sa pag-aaral, kundi sa buhay. Kinabukasan, nanginginig ang mga kamay ni Corina habang kinakatok ang napakalaking pintuan ng Robillos Residence. Isang matangkad at seryosong lalaki ang nagbukas. Hindi siya ngumiti. "Ikaw si Corina Santos?" Malamig na tanong ni Dante. Ang matay detalyadong sinusuri si Corina mula ulo hanggang paa. Opo sir. Ako po ang nag-a-apply bilang tutor." Sagot ni Corina. Bumibilis ang tibok ng puso. Ang aurang taglay ng lalaki ay nakakapanindig balahibo. "Sige na, pumasok ka. Huwag kang humawak ng kahit na ano kung hindi mo naman gagamitin. At higit sa lahat, strict ako sa schedule, sa kalinisan at sa resulta." Utos ni Dante at nauna na itong maglakad patungo sa isang malawak na silid-aralan. Si Anthony nga pala. Pagtungtong ni Corina sa study room, isang batang lalaki na may malungkot na mata ang nakaupo sa desk. Abala sa pagguhit ng isang malaking bahay na may isang bintana at walang pintuan. "Hi, Anthony. Ako nga pala si Teacher Corina." Malumanay na bati ni Corina. Lumuhod sa level ng bata upang hindi ito matakot. Ngunit bago pa man makasagot si Anthony, sumingit si Dante. "Anthony, makinig ka. Si Teacher Corina ang magtuturo sa'yo. Gusto ko, by the end of the month, tumaas ang grades mo. Kung hindi, papalitan ko siya." Napaiktad si Corina. Ang kanyang unang araw ay isang banta. "Anthony, hindi ba't sabi ko, ligpit mo ang mga laruan mo?" Dagdag ni Dante. Ang kanyang tinig ay malamig. Mabilis na pinulot ni Anthony ang mga laruan. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Ramdam ni Corina ang bigat sa dibdib ng bata. "Teacher, simulan mo na. Pakainin na ang bata pagkatapos. Ang schedule ay nasa lamesa." Walang emosyong wika ni Dante bago lumabas. Naiwan si Corina at Anthony sa study room. Ang bata ay tahimik. Ang mga matay nakatingin lang sa kung saan. "Anthony, anong paborito mong kulay?" Tanong ni Corina. Sinusubukang sirain ang katotohanan. Tumingin si Anthony kay Corina. Pagkatapos ay muling bumalik sa kanyang drawing. "Puting bahay." "Bakit puting bahay?" "Para walang makakita sa akin." Nanghina si Corina. Ramdam niya ang sakit sa sinabi ng bata.
Ang ganda naman ng bahay mo, Anthony. Gusto mo, lagyan natin ng bubong na pula at mga bulaklak sa paligid. Simula noon, naging ganito ang mga araw ni Corina. Si Anthony, na isang matalinong ngunit malungkot na bata, ay unti-unting bumubukas sa kanyang presensya. Sa bawat araw na magkasama sila, mas nakikita ni Corina ang pagiging sensitibo at malikhain ng bata. Ngunit sa bawat araw din, mas nakikita niya ang pagiging malungkot at nag-iisa ni Anthony. Isang hapon habang tinuturuan ni Corina si Anthony sa isang science project, nagpakita si Dante. Anthony, tapos na ba ang homework mo sa math? May exam ka bukas. Hindi pa po, Dad. Ginagawa pa po namin ang science project, tugon ni Anthony. Iwanan mo muna yan. Priority ang math, utos ni Dante. Sir, hindi po pwedeng iwanan ng project. May deadline po ito bukas, mabilis na sabi ni Corina. Ang trabaho mo ay siguraduhin na mataas ang grades ng anak ko sa lahat ng subjects. Teacher, hindi ang maging kaibigan. Malamig na tugon ni Dante. Sir, ang pag-aaral po ay hindi lang puro numero. May kailangan din po si Anthony sa paglinang sa kanyang creativity. At higit po sa lahat, oras para maging bata. Hindi po pwedeng puro pressure. Matapang na sagot ni Corina. Nagkasalubong ang kilay ni Dante. Wala kang alam tungkol sa responsibilidad ng magulang. Teacher, huwag kang makialam. Alam ko po ang kailangan ng batang nangungulila, sir. At alam ko po na hindi lang pera at magandang eskwelahan ang makakapagpasaya sa kanya. Hindi na napigilan ni Corina ang kanyang sarili. Ramdam niya ang kirot para kay Anthony. Lumapit si Dante. Ang kanyang mga mata ay bumuga ng apoy. Hindi ka na tutor lamang. Ikaw ay nagiging isang problema. Kung ang problema ay ang pagtuturo kay Anthony na maging masaya, handa po ako maging problema. Giit ni Corina. Huminga siya ng malalim. Nararamdaman po ni Anthony ang presensya niyo, sir. Pero ang kailangan niya ay ang atensyon niyo. Hindi lang bilang isang tatay na nagbibigay ng pera, kundi bilang isang tatay na nagbibigay ng oras at pagmamahal. Biglang tumahimik si Dante. Ang kanyang ekspresyon ay naging blanko. Tumingin siya kay Anthony na nakayuko at walang kibo. Tapusin mo na ang project, teacher. Then, math. At lumabas siya. Mas mabilis kaysa dati. Kinabukasan habang nasa kalagitnaan sila ng pagtuturo, narinig ni Corina ang malalim na pag-iyak ni Anthony. Lumapit siya sa bata na nakita niyang may hawak na litrato. Isang litrato ng isang masayang pamilya. Si Dante, isang babaeng may ngiti sa labi at isang batang Anthony. Si Mama, bulong ni Anthony. Miss na miss ko na si Mama. Niyakap ni Corina si Anthony. Alam kong malungkot ka, Anthony, pero palagi kang mahal ng mama mo. At ang papa mo rin. Narinig ni Corina ang pagbukas ng pinto. Si Dante. Nakita niya ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Anthony, bakit mo ginagalaw ang mga gamit ko? Papa, huwag mong hawakan ang mga picture na yan. Utos ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sir, please, pakiusap. Huwag niyong ipagkait kay Anthony ang alaala ng kanyang ina. Pakiusap ni Corina. Wala kang alam, sigaw ni Dante. Alam ko po na masakit mawalan, sir. Malumanay na sagot ni Corina. Pero mas masakit para kay Anthony. Napakaramdam niya. Hindi siya pwedeng malungkot o masaya kasama ang alaala ng kanyang ina. Kailangan niya kayo, sir, para tulungan siyang bumangon. Umalis ka na, tapos na ang oras mo, utos ni Dante. Kinabukasan hindi inasahan ni Corina na papasok pa siya. Ngunit dumating ang driver para sunduin siya. Pagdating niya sa mansyon, si Anthony ang sumalubong sa kanya na may ngiti sa labi. Teacher Corina, ginawa ko na ang aking math homework.
at tinulungan po ako ni Papa kagabi. Masiglang sabi ni Anthony. Nagulat si Corina. Tumingin siya sa study room. Nakita niya si Dante na nakatayo malapit sa bintana. Nakatingin sa hardin. Sir, sabi ni Corina, lumapit sa kanya. Nagsisimula nang tumaas ang mga marka ni Anthony, sabi ni Dante. Hindi tumitingin kay Corina. Salamat. Wala pong anuman, sir. Yun po ang trabaho ko, sagot ni Corina. Hindi lang yun. Huminga ng malalim si Dante. May punto ka. Kailangan ni Anthony ang isang ama, hindi lang isang tagapagbigay. Simula noon unti-unting nababawasan ang pagiging masungit ni Dante. Nagsisimula na siyang sumama sa mga activities ni Corina at Anthony. Nakikita ni Corina ang pagbabago sa mga mata ni Dante. Mas malambot, mas buo. Sa mga panahong magkasama sila, nalaman ni Corina na sa ilalim ng kanyang masungit na face card, mayroon isang lalaking sugatan at nangungulila. Isang gabi habang nagtuturo si Corina kay Anthony, nakita niya ang isang nakakabit na ribbon sa isang lumang libro sa bookshelf. Isang ribbon na pamilyar sa kanya. Kinuha niya ang libro at nakita niya ang pangalan sa loob. Para sa aking mahal na Luna. Walang katapusang pag-ibig, Dante. Kasunod ng inscription, may isang sticker. St. Agnes Academy Alumni, Class of 98. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Corina. Si St. Agnes Academy ay ang eskwelahang pinagtapusan ng kanyang ina sa probinsya at ang lugar kung saan unang nagturo ang kanyang ina bago siya lumipat sa Maynila. At ang kanyang ina na si Aling Nena ay palaging ikunikwento ang kanyang paboritong kaibigan at mentor, si Luna, isang mabait at matalinong estudyante na naging guro din. Si Luna na nagbigay ng scholarship kay Corina noong elementary para makatulong sa hirap ng buhay. Subalit ang pangalan ng kanyang apelyido ay hindi niya matandaan. Naramdaman ni Corina ang kuryente sa kanyang katawan. Tumingin siya sa portrait sa dingding. Ang masayang babae sa litrato ni Anthony, si Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala at pagkamangha. Teacher, may problema ka ba? Tanong ni Anthony. Umiling si Corina. Wala, Anthony. Saan mo nakita ang librong to? Kay Papa, sabi niya. Paborito po ni Mama yan. Sagot ni Anthony. Sa pagdating ni Dante, nakita niya si Corina na nakatitig sa litrato ni Luna. May kailangan ka, teacher? Sir, si Luna Robilios po ba ang inyong asawa? Tanong ni Corina. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Tumango si Dante, nagtataka. Oo, at bakit mo naman natanong? Siya po ang naging mentor at matalik na kaibigan po ng aking nanay, si Nena Santos sa St. Agnes Academy. Pahayag ni Corina. Maluha-luha ang mata. Siya rin po ang nagbigay sa akin ng scholarship noong elementarya. Hindi ko po alam na Robilios ang apelyido niya. Mahal na mahal po siya ng mama ko. Nagulat si Dante. Tinitigan niya si Corina at unti-unting bumalik ang kanyang alaala. Ang alaala ng isang batang babae na palaging kasama ni Luna sa mga outreach programs. Isang batang may bilog na mata na puno ng pangarap. Ikaw ang batang palaging kasama ni Luna sa library? Tumango si Corina. Huminga ng malalim si Dante. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging kristal. Ang ganda ng plano ng tadhana. Ang taong nagtuturo sa anak ko ay siya ring taong tinutulungan ng aking asawa. Bumalik ang lahat sa isip ni Dante. Ang galaw ni Corina, ang kanyang fashion sa pagtuturo, ang kanyang malasakit kay Anthony. Lahat ay tila anino ng kanyang yumaong asawa. Hindi ito pagpapalit, kundi pagpapatuloy. Sir, hindi po ako nag-apply dito dahil sa koneksyon na yon.
Paliwanag ni Corina. Nag-apply po ako dahil kailangan ko ng trabaho. Pero ngayon, mas naintindihan ko na ang lungkot ni Anthony at ang inyo pong pinagdaraanan. Umupo si Dante sa tabi ni Corina. Isang bagay na hindi pa niya nagawa bago. Hindi ko akalain na makakakita pa ako ng pag-asa matapos si Luna. I thought I lost everything. Hindi niyo po nawala ang lahat, sir. Nandiyan po si Anthony at ang alaala ni Luna at tumingin si Corina kay Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. At ang kakayahan niyo pong magmahal muli. Napangiti si Dante. Isang ngiting matagal nang nawala sa kanyang labi. Corina, alam mo, noong una, akala ko tutor lang ang kailangan ni Anthony. Pero ngayon, nakikita ko, ikaw ang kailangan namin. Tinuruan mo akong magmahal muli. Tinuruan mo akong maging ama muli. Napuno ng katahimikan ng silid, ngunit hindi ito malungkot. Ito ay puno ng pag-asa, ng pangako. Sir, bulong ni Corina. Ang kanyang pisngay namumula. Dante, pagtatama niya at tinawakan ng kamay ni Corina. Dante ang itawag mo sa akin at hindi ka na lang teacher ni Anthony. Ikaw na rin ang nagbukas ng puso ko. Si Anthony, na tahimik na nakikinig, ay lumapit at yumakap sa kanilang dalawa. May mama na po ulit ako, Papa. Niyakap ni Dante si Anthony. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Corina. Oo anak, may mama ka na. At ang mama mo, ang reyna ng puso ko. Ang bahay na dating pinupuno ng kalungkutan ay unti-unting napuno ng tawanan at pagmamahal. Si Corina, ang dalagang guro na pumasok bilang isang tutor, ay hindi lang nagturo ng math at science. Nagturo siya ng pinakamahalagang aralin ng buhay. Ang magmahal ng walang takot at ang maging pamilya kahit hindi sa inaasahang paraan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.